ASEC, ano ho ba ngayon ang status nito pong pagpapatupad ng DepEd Order 31 ni former Secretary Briones tungkol po sa implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education? Ongoing ang implementation nito, Ted, dahil nga ito ay nakalabas na existing policy, no? Patuloy itong ginagamit sa mga paaralan ng maingat at ayon sa prinsipyo na nakapaloob dito. Ayun. So, ibig sabihin po, tuloy-tuloy lang po ito. Yes, yes. Nagsimula ng 2018, di ba? Tapos Mm-mm. nagtuloy-tuloy ito kahit na may pandemya at meron din mga trainings na ginawa sa mga teachers natin. Kaya nung lumabas ang mga issue na ito ay hindi naman natin siya pwedeng i-interrupt, no, until merong final na decision ang DepEd o ang otoridad. Okay, sige po. So, the fact na ito po'y tuloy-tuloy lamang, sa ngayon po, wala pang pagbabago dito po sa pagpapatupad nito. Meaning, di ho ba ito'y pinakalat sa iba't ibang mga subjects and then sa iba't iba rin pong aspeto. Okay, go ahead po sir, please. Oo. Yung CSE kasi integration ito sa iba't ibang learning areas, no, katulad ng lalo na ngayon doon sa bagong curriculum sa Makabansa, sa GMRC, hanggang sa senior high school ito. Sa senior high school ito ay pinag-uusapan sa personal development na subject ng ating mga senior high school. So, lahat ng mga topics na ito ay age appropriate at culturally responsive ayon sa framework nito. At ito ay nakapaloob o integrated sa bawat lesson ng ating mga estudyante sa mga nabanggit na asignatura. Opo, yung pong issue na sa K-12 na ito pong naturang CSE ay pinatutupad doon po sa mga murang edad pa o meaning kinder hanggang sa grade sa edad po na under 10 years old. Yeah. Gusto kong linawin ito, Ted, na yung implementation na sa key stage 1 na tinatawag sa kindergarten hanggang grade 3, ang coverage ng comprehensive sexuality education ng DepEd ay mga importanteng foundational knowledge, no? Dahil bago tayo mag-introduce sa taon na sa age 10 ng ating mga grade 4 grade 5 students, importante na maintindihan nila yung mga foundational knowledge. At doon sa kindergarten hanggang grade 3, maliwanag yan sa ating curriculum na ito ay mga foundational knowledge, hindi ito pa yung actual na sexuality education na naririnig natin doon sa mga ilang nagbibigay ng impormasyon. So kumbaga po, when you say basic po lamang ASEC, pwede ho ba kaming para lang ho malinaw kasi alam niyo di ba kasi ngayon Diyos ko po kung ano-ano ang kumakalat na impormasyon, di po ba? Opo. Ano po itong basic na sinasabi po ninyo? Bago ako magbigay ng example, gusto ko rin linawin na meron ding mga CSE o Comprehensive Sexuality Education ang ibang bansa at marami ang naikukumpara yung ating CSE. So yung mga nagko-quote, ang ginagamit nila ay yung mga CSE ng ibang bansa na hindi naman siyempre culturally responsive sa atin. Yung ginagamit na CSE ng DepEd, bago pa man nagkaroon ng CSE, nagkaroon ng tinatawag na curriculum mapping at hinanap lamang natin yung mga dati nang pinag-aaralan ng mga bata na akma doon sa paano bubuuin ang kaalaman para pagdating ng tamang edad nila sa pag-uusap ng sexuality education ay na-build up yung knowledge. So halimbawa, sa kindergarten, sa component ng human body and human development, ito ang verbatim actual na nakasulat sa curriculum. Identify the body parts and their functions. Practice ways of caring for and protecting one's body. So ito ang pinag-aaralan sa kindergarten. Pagdating naman sa healthy relationships, ang sinasabi na ipapaliwanag na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa pagbilang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa. So makikita natin, ito ay mga introductory lessons na kakailanganin para pagdating ng tamang edad nila doon sa adolescent period, meron na sila mga foundational knowledge.